Merong bituin. Hindi ako pinanganak kahapon, Eli. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Meron na bang Shabbat nung bata kayo? Oo naman. Simula pa ng tipan. Tuwing ikapitong araw, bakit ang dami, Savta? Ang Shabbat, oras ng pahinga. At parangalan ng tatlong bagay. Pamilya, ang mga tao, at ang Diyos. Pamilya tulad niya ni Savta at Saba? Oo, at ikaw, si Ima at Aba, syempre. Ang malalapit na kaibigan, parang pamilya din. Sino pa? Pinararangalan din ang kapwa nating mamamayan. Mga hindi kakilala? Lahat tayo mga tao ng Diyos, kahit kaibigang di pa nakikilala. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, pinararangalan natin ng Diyos at ang mga gawa niya. Nagpahinga siya sa ikapitong araw, kaya ganun din tayo. Para mapalakasan ang kaluluwa natin at mas makilala siya. Isang mabuting babae. Sino makakahanap sa kanya? Yun ang Eshet Shahil, oda sa mabubuting babae. Higit pa sa mga hiyas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Ayun! Gawin ka nawa ng Diyos tulad nila Ephraim at Manases. Naway maging tulad ka ni na Sarah, Rebecca, Raquel at Leah. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Sa ika-6 na araw, nilikha nga ng Diyos ang langit at lupa at ang lahat ng bagay na naroroon. At tinapos ng Diyos ang lahat ng dapat niyang gawin sa ikapitong araw. Pinagpala ka, Panginoon, aming Diyos, Hari ng sanlibutan. Mula sa lahat ng kanyang gawain na nilikha ng Diyos upang matupad, nilikha niya ang bunga ng pagi. Amen. Ang galing mo talaga, ha? Maria! Subukan mo. Ayoko. Hindi ko kaya. Kaya mo. Nagawa mo na to kay Lia. Ang galing mo. Sige na. Sige. 2 piraso. O, kumusta? Sabi sa'yo, magaling siya eh. Sayang si Ananias lang ang makakakita. Alam mo, maganda? Hmm? May mga bulaklak ba tayo? Ah, kukuha lang ako. Huwag kang gagalaw. Ay, pasensya ka na. Makikiraan, pasensya ka na. Ay, nako. Pasensya ka na, ha? Bahala ka sa buhay mo.
Anong sinabi niya? Ayaw niya sa'yo, katulad ko. At Hindi ito magandang ideya. kailangan natin makausap si Queen Kundi Rose. hindi niya kailangang magpaliwanag ng anumang bagay sa iyo. Ibig ko sabihin, may ideya ka ba kung maliwanag na hindi mo siya kilala? Ideya na ano? Kung sino itong gusto mong kausapin. Oo, kilala ko. Talaga? Oo. Siya ang Romanong tagapangasiwa ng reyong ito. Siya ang nagpapatupad ng batas at tinitiyak niyang matatag ang Alam pananalapi. ko mga bagay na yan. Sa tingin ko, hindi mo alam kung ano ang kaya niyang Kung gawin. nakipagkasundo siya kay Simon, may mahalaga akong impormasyon tungkol Ay, sa... nakita ka na bang taong nagdesisyon base sa hinala lang? Kung ginawa niya, dapat ipaalam ko sa kanya. Oo, dapat nga. Ayokong ako pa magbuhat ng bangkay magpalabas kaya maghihintay ako sa labas para sa iyong kapalit. Palaring ka sana. Hindi ko maintindihan. Isa kang hangal! Gusto akong makausap ng isang kolektor. Kolektor? Oo, Dominus. At ikaw ba ang kasama niya? Centurion? Oo. Saan ka pupunta? Sisiguruhin ko lang na ligtas ang daanan, Pinuno. Mahusay kung ganon. Tayo na. Gusto makausap ng isang Hudyong kolektor ng buwis at ng tagapagbantay niya ang pinuno. Mahalaga daw, sabi nila. Isang bagay na dapat kong malaman. Kagabi napakainit at ngayon nag-aabo na ako kaya didiretsuhin na kita. Bakit hindi ko kayo dapat patayin? Ikaw muna. Dominus, nalapitan ako ng isang tao habang nangongolekta ng buwis. Bilisan mo. Ilang buwan siyang atrasado para alisin ang malaking halaga. Diretsuhin mo na. Umupo ba kayo na magbabantay sa mga sasakyang pangkalakal sa Shabbat para makaiwas sa buwis? Oh, si Simon. Nasa distrito mo siya? Oo. Wala na siyang utang. Ang saya. Pati na rin ang kapatid niya? Oh, wala na. Paalam. Salamat sa inyo, Pinuno. Hindi mapagkakatiwalaan si Simon. Minsan nagkulang siya sa buwis at nang pag-aralan ko mabuti, nalaman kong malaki ang nagagastos niya sa pagsusugal sa isang lokal na lugar. Base sa kalagayan niya sa pananalapi, tinanong ko ang koneksyon niya sa mga mangangalakal. Sa kabila ng intensyon niya, hindi ako naniniwala na alam niyo kung anong kaya niyang gawin. Patawad sa kahihiyang ito, Pinuno. Magdasal ka na, Hudyo! Sandali lang, Kapitan. Ang sinasabi mo ba nagkamali ako? Oo. Saan ba nanggaling ito? Dito, sa Capernaum, Dominus. Naghahanap ang mga tulad ko sa buong mundo ng matatapang na tao para maging kaanib. Pero ipinagbabawal yon ng kapangyarihan namin dahil sinong matinong tao ang lalaban sa Imperyong Romano. Matino ako. Oh, pero ibang klaseng katinuan. Pasensya na, hindi ko maintindihan. Bale, ang sinasabi mo, si Simon ay wala sa antas ng mga mangangalakal sa dagat, pero ang sabi niya, magkakasama sila sa iisang lugar. Mali ba yun? Wala akong alam sa pakikipag-ugnayan niya sa mga tao. Pero kung totoo man yon, hindi karaniwan sa Hudyo at ipagkanulo ang kapwa niya. Sinasabi nga ng Hudyo na nangongolekta ng buwis sa kanila. Iba ang kaligayan ko sa kanila. Tama na. Hinahangaan kita. Alam kong hindi ka magugulat na hanggang ngayon, hindi pa siya tumutupad sa obligasyon niyang sabihin ng mga hindi nagbabayad ng buwis. Nilabag niya ang kasunduan. Hindi pa. Pero panahon ang magpapatunay sa'yo. Anong pangalan mo? Mateo, Dominus. Parang kakailanganin ko pang matalas na kapangyarihan mo ng pagmamasid, Mateo. Espesyal na trabaho. Tatanggapin ko ang pagkakataon, Dominus. Mabuti naman. Hanggang sa muli, Mateo ng Capernaum. Salamat, Dominus. Salamat din. Teka.
Sige, inumin para sa lahat. Hindi, kailangan nyo uminom para magsaya. Ano bang meron? Hindi ba ako pwede magsaya, mga kapatid ko? Hindi ba pwede? Pasensya na, Sol. Bigyan mo si Amos na sidra. Hindi niya kaya yung malalakas na alak. Tobias, Jason, kailangan nyo to para hindi nyo maramdaman ang sakit ng pagkatalo. Grabe. Ikaw, hindi kita kilala. Bago ka dito, ah. Nakakatakot. Baka hindi lang isda ang nakawin mo, kundi pati mga babae namin. Kamukha mo si Absalom. Sana mas mahigitan pa niya si Absalom. Umiwas ka sa mabababang sanga bata. Umiwas ka rin sa matatarik na hagdan. Teka, Sol. Tama na to si Jason. Bakit? Ano bang ginawa niya ngayon? Itanong mo sa asawa mo. Mag-isa ka na namang iinom, Simon. Kayo, kailangan nyo ng tulong sa dagat. Ako, kailangan ko ng tulong sa lupa. Gusto mo? Juan, mukhang pinapayagan na ng tabernang to makapasok ang bata. Huwag mo kaming pakialaman. Buti na lang, may kasamang responsabling kuya. Sol, bigyan mo rin si Santiago at si Juan. Sige na, maupo na kayo. Sige na. Ano yun? Ano bang ibig mo sabihin? Ang mukha mo. Masaya ka? Hindi, gwapo ko. Gusto ko lang ipakita na masaya ang mukha ko. Nililibre mo ang mga alakal. Pinatataba mo mga tupa bago katayin. Tama. Ayokong maging miserable ka. Ganun ka, kaya ginagaya kita. Pwede ba magseryoso ka nga? Hindi ito isang laro. Nagsasaya lang naman ako dahil malaya na ako sa pagkakautang ko. Pansamantalang pagbawi mula sa kamatayan. Yung ginawa sa'yo, pandaraya yun. Salamat, Hori. Kailangan maging mabilis ka para sa Oo, susunod na makita mag-iensayo mo. ako. Salamat, Hori. Salamat. Pansamantalang pagbawi. Andres, sa totoo lang, ayoko rin nun. Pero ang mga taong to, hindi sila pamilya. Kayo, ni Eden, ang responsibilidad ko. Hindi sila. Kayo ang lagi kong inaalala. Hindi sila. At gusto mong maging mayaman. Oo, naisip ko kasing subukang maging marubdob. Siguro nga, hindi bagay sa akin. Ay, nako. Nicodemo! Nag-aaral ako. Bakit ba? Pasensya na, guro. Bakit ka ba nag-aapura, Shmuel? Pinatatawag kayo ng mga hukom ng Sanhedrin. Pinuno ng korte mismo ang nagpapatawag sa inyo. Ang Diyos ay mabuti. Anong nangyari? Gurong Nicodemo ng dakilang Sanhedrin. Kinararangal namin ang iyong presensya. Ang karangalan ay sa akin, pinuno ng korte. Sa pagkakaintindi ko sa sitwasyon, isa itong mahalagang usapin. Iniisip namin ang formal na pagsisiyasat. Ano ang mga paratang? Isang himala, guro ng mga guro. Malinaw ang testimonya ng taong ito. Ang salaysay niya mapaghimala. Ang babae sa bahay aliwan na binigyan mo ng seremonya, siya ay tinubos. Nakita mo siya? Oo, guro. Malakas sa pangangatawan at nagliliwanag. Sa pagupitan sa palengke. Pinagbabawal ang mga lalaki sa pagupitan. Hindi ako pumasok sa loob. Nakita ko siya naglalakad. Ang akala ko nagkamali ako, kaya sinundan ko siya hanggang makasiguro ako. Sigurado akong siya yun. Guro, tagumpay ka. Totoo yun. Tahimik. Isa itong kakaibang pangyayari. Ikaw na mismo nagsabi na sa lakas ng demonyong sumanib sa kanya, walang taong makakatulong sa kanya. Ipapaalam namin sa Jerusalem ang nangyari. Pinuno ng korte. Kung maaari sana, gusto ko munang imbestigahan ng personal ang pangyayari bago kayo
magsagawa ng formal na pagsisiyasat o pamalita sa lahat ng nangyari. Natural pagbibigyan namin ang iyong hiling pero pwede ba naming malaman ang dahilan ng pag-aalangan mo? Tulad ng pagpapaalis sa demonyo na gumugol ng panahon para maging epektibo, kailangan din nating maghinay-hinay. Maaaring ikabigla ng isang dalaga na puntahan siya sa lugar niya at dagsain ng mga matatalinong hukom di tulad ko na kilala na niya. Napagpasyahan na, isagawa mong investigasyon pero pakiusap, pagbutihan mo. Ang ganitong klaseng balita, mabilis kumalat. Andres? Andres, pwede ba tulungan mo ako? Tulungan saan? Wala nga akong makita. Natural, ito na yata ang pinakamadilim na gabi. Nakita natin sina Hori, Haim at Baruch na sumakay. Nagdiskarga at nilinis ang lagayan ng isda. Siyempre, bukas ay Shabbat. Pero meron pa rin plota dyan. Pero magpupuyat sila kasi hindi nila nilinis ang mga lagayan ng isda ngayong gabi. Nasisiguro kung maglalayag sila bukas. Ang hula ko si Amos. Nagsayang lang tayo ng oras kung tama ka. Anong ibig mo sabihin? Ang ibig kong sabihin, naglalayag sina Gideon at Tobias kasama si Amos. Hindi ko naman sinasabi sigurado akong si Amos nga eh. Kung sino man yun, sigurado maglalayag sila bukas. Lagot sila. Lagot sila? Kapatid natin sila. Mas mahal ka pa ni Tobias kesa sa sarili niyang ama. O ngayon, kasalanan ko ba na hindi niya alam kung ano ang tama? Hinihintay ko lang na sabihin mo na parte ito ng plano para lokohin ng mga Romano. Andres, may mga tao na nandyan. Ninanakaw ng mga taong yun ang pagkain sa bibig ni Eden. Kukunin nila ang bangka, pati buhay natin. Siguro nga, pero tayong pumipili ng gusto natin. Sa tingin mo, pinili ko to? Hindi ka magtuturo ngayon. May sasaliksikin ako. Huwag ka masyadong magtatagal. Darating ng maaga mga bisita natin. Oh, Nico, sila yung mga mahal nating kasamahan na humahanga sa'yo. Ilang linggo silang naghintay para ang guro ng mga guro ang mamuno sa Shabbat. Para yung pagbabahagi ng tinapay na kasama ang Diyos. pagbabahagi ng... Ako lang ba ang nakakarinig nito? Maliit na pagtitipon lang. Pwede ka namang umalis kaagad. Susubukan ko na lang iwasang humaba pa na parangalan ng Diyos at ang ating pamana. Mga hangal. Tigil na kayo! Tama na! Ikaw ba ang Mesiyas? Ikaw ba ang Mesiyas? Tigil! Gusto mo ba mawala yung pangit na ilong mong yan? Ayoko. Salamat. Iisa lang ang lengguwahe ng kapayapaan, Marcus. Matuto kang magsalita nun. Mateo, isa na namang mamamayan ang ipinaramdam niya sa iyo ang galit niya? Ayos lang ako. Oh, ang dumi mo. Umuwi ka na. May trabaho pa ako. Ang turo ng ama ko, huwag iiwan ng responsibilidad. Pinalaki ka niyang mabuti. Siguro may dugo ka ng Romano. Hindi kami nag-uusap. Kakaiba talaga kayo. Lahat ng tao. Bakit hindi maganda ang relasyon mo sa ama mo? Sabi niya, hindi niya ako anak. Sunod?
Nakuha ko na. Mukhang tama naman kasi ganito rin ang nakukuha ng lahat. Anong nakuha mo, Maria? Kandila ng Shabbat. Talaga? Mahihirapan ako mahulaan Ito ang yun. unang hapunang Shabbat ni Maria. Matagal na panahon na. Hindi ko na nga matandaan kung papaano. Masaya yon. Kaya kong gumawa ng tinapay. Parte nun. Ano parte ng tinapay? Alam mo, kung ikaw ang punong abala sa Shabbat, magmadali ka na, aabutin ka na maghapon. Talaga? Para lang sigurado. Magwawalis pa ako. Ako nang bahala. Ang una mong gawin, magpabaga ka na. Sabik na ako. Medyo kinakabahan. Pagkamasa mo, iwan mo sandali. Sa mga payo sa'yo, paano ka pa magkakamali? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ikaw yun. Totoo nga. Lilith. Teka lang, sandali. Huwag ka matakot. Ako si Nicodemo. Ako ang tumulong sa'yo, Lilith. Hindi Lilith ang pangalan ko. Ako si Maria. Pinanganak na Maria. Pero Lilith ang tawag sa'yo, hindi ba? Kailangan ko nang umalis. Teka, pakiusap, Maria. Nangangailangan ako ng tulong mo, Maria. Isa akong pareseyo. Galing ako sa Jerusalem. Lingkod ako ng Diyos. At naniniwala ako na nakaranas ka ng isang himala, Maria. Pariseyo ko ba talaga? Oo. Pasensya ka na, hindi ako nandito para ipatupad ang batas ng Hudyo. Bakit mo ako kilala? Hindi mo talaga natatandaan kung sino ako. Nagsunog ako ng insenso. Hindi ko matandaan. Malabo ang lahat. Hindi ko na gustong balikan yun. Hindi. Ayoko ring gawin mo yon. Hindi lang ako makapaniwala. Pero totoong magaling ka na. At yun ang malinaw. Gusto ko lang maintindihan kung papaano nangyari yun. Pareho ang gusto natin. Gaano katagal matapos ang pagbisita ko? Naramdaman mo ang pagbabago? Hindi yun dahil sa ginawa mo. Dahil sa ibang tao. May iba pang tao? Tinawag niya akong Maria. Nang sabi niya, ako ay sa kanya. Ako ay tinubos. At nagkagayon na. Sino kumuha nito? Hindi ko alam ang pangalan niya. Kung alam ko man, hindi ko pwedeng sabihin. Bakit hindi? Hindi pa oras para malaman ng tao kung sino siya. Hindi pa oras para... Gumagawa siya ng himala pero ayaw niyang makilala. Ano bang itsura niya? Miyembro ba siya ng Sanhedrin? Makikilala mo ba siya pag nakita mo siyang muli? Hindi ko alam kung bakit ko ito sinasabi sa iyo kasi hindi ko rin maintindihan yung nangyari. Pero ito ang kaya kong sabihin. Magulo ang buhay ko. Pero ngayon inayos niya itong lahat. At ang mga bagay na nangyari sa pagitan nun ay siya. Kaya oo, kikilalanin ko siya buong buhay ko. Kailangan ko nang umuwi para maghanda sa Shabbat at alam kong ganun ka rin. Magaling ka na nga. Nag-aabala ka na ngayon sa hapunan ng Shabbat. Hindi yun magiging katulad sa inyo, sigurado yan. Pero pipilitin ko. Shabbat Shalom, Nicodemo. Shabbat Shalom, Maria. Magandang umaga, mahal. Hindi umaga ngayon. Eh magandang makita ka pala. Ang sarap ah.
Alam ko. Kumusta ang pangingisda? Ayos lang. Talaga? Nagulat ka? Bakit ako magugulat? Ewan ko. Ikaw ang sumagot. Ilang araw ka nang hindi nakakapangisda. Pero kahit ganun, meron kang harina at mga gulay. Mainit ba ang kamang tinulugan mo kagabi? Pwede na. Ba't nangaaway ka? Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Walang Hindi ka nangyayari. nagbebenta. Baliktad ang oras mo. Nakikita ko sa mukha mo ang problema. Huwag mong sabihin walang nangyayari. Nasa panahon ng pagsubok tayo ngayon. Kailangan ko lang magsipag para malagpasan to. Tapusin yung mamayang gabi. At magiging maayos na Mamaya? ang lahat. Anong Alam mamaya? mo, hindi rin ako masaya sa gagawin ko, pero kailangan ko magtrabaho para... Magtatrabaho ka sa Shabat? Mahalaga ang gagawin ko. Hindi ko maipapaliwanag sa ngayon. Darating si Andres para sa hapunan tulad ng dati at ilang oras lang ako mawawala. Oh, gusto mong ipaghanda kita ng pagkaing Shabat para madala mo? Makinig ka, mahal. Alam kong Itigil mo hindi yung makinig tama. ka mahal na yan. Hindi ako bata. Gusto ko lang na magtiwala ka sa akin. Pwede? Basta, akong bahala, Eden. Mananagot ka sa Diyos, hindi sa akin. Pero sa susunod sa aming dalawa ka na mananagot. Kasi kahit ano man to, hindi ko nakakayaning maulit. Pag may natira pagbalik ko, bibigay ko sa'yo. Mula sa isang artesan na ang pinakahuli sa napakaraming tradisyonal na likha na gawa ng pamilya nila. Isang solidong ginto mula sa pinakamahusay na panday ng ginto sa Jerusalem. Sana masiyahan kayo sa pagkain sa magandang platong yan. Matapos patigasin ng ilang araw ang luwan, muli itong ginagawa. Sana maging masaya kayo sa pagkain mula rito. Magsaya kayo. Anong iniisip mo, mahal? Hasmonyan. Alam mo ba ang kahalagahan nun? Sabihin mo sa akin. 200 taon nang nakaraan, pinamunuan tayo ng dakilang ika-4 na Antiochus. Siya ang sumikil sa atin sa mga pagdiriwang ng relihiyon. Ito ay hanggang sa magalsa ang mga Makabeyo at magsimula ang dinastiya ng Hasmonyan, kaya bumalik tayo sa ating pagsamba. Matalino ka na, gwapo pa. Sino ang responsable sa pagsikil ang pagsamba natin ngayon? Sa palagay ko, alam ko na ang sagot. Pero napakagandang tapiserya niyan. Dapat ba hindi ganyang kaganda ang pagkakagawa? Para sa anong layunin? Sa kalungkutan? Sa mga taong nasakop? Hindi ka lang matalino, maganda ka pa. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Guro. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Oh, pinarangal ang Guro. Nagpapakumbaba at kinararangal namin ang inyong presensya sa Kapernaum. Binuo niyo kami. Diyos lamang ang makakagawa nun. Saluhan na natin ang iba, ha? Salamat. Maghanap ka ng upuang malapit sa kabisera.
Isang mabuting babae, saan matatagpuan? Bernabe, Maria! pumasok ka. Buti dumating ka. Salamat, Binibining Maria. Maganda ang bahay na ito. Salamat. Malapit na ba? Ito na ba yun? Oh, Shula, paano mo kami nahanap? Sinundan ko yung mola. Si Bernabe. Hindi ba lang ako hinintay? Magandang lalaki ka pa rin tulad ng dati. Nanghula ka na naman, Shula. Dito na ba yun? Kung nandyan si Maria, oo. Kilala ko ba kayo? Oh, pasensya na. Ako si Santiago, siya si Tadeo. Ang sabi kasi sa amin, dito kami pumunta. Kung nag-aalangan ka, alis Hindi na lang kami. pumasok kayo. Natutuwa ako sa pagdating nyo. May maitutulong Ay, ba wag kami? na. Ang totoo eh. Hindi ko alam ang gagawin ko. May pagkain. Tagumpay na yon. Kung may kulang sa ginagawa ko o kung may mali, sabihin niyo sa akin. Ano ka ba? Naiayos mo na ang lahat. Hindi ko na matandaan. Nang huli akong naimbitahan sa hapunan ng Shabbat. Ako ngayon pa lang. Hindi ka pa nakapunta sa Shabbat? Nakapunta. Maraming beses na. Hindi nga lang ako imbitado. Para kaninong upuan ito? Para kay Elias. Tama ba? Nung bata ako, laging may bakanting lugar para sa kanya. Tuwing Pasko lang yun. Minsan isang taon pag seder. Kapag dumating ang seder, nakahanda na yan para sa kanya. May sulat ako dito eh. Babasahin ko lang sandali. Teka lang ah. Gusto mo ako na magbasa? Tumigil ka, Bernabe. Mas magaling ako magbasa sa'yo. Tinuruan ako ng ama ko. Kahanga-hanga. Lumabas na ba ang unang bituin? Oo, kain na. Tulad ng sabi ko, sikat ka. O baka isang pareseo para pagalitan tayo dahil pinapasok ka namin dito. Kumusta, Maria? Kumusta? Masaya akong makita ka. Oo. Oo. Ayoko maging pangahas, pero maaari ba akong, Ay, oo naman. Hindi ko lang inaasahan na may mga bisita ako. Unang beses ko lang ito, kaya hindi ko alam ang gagawin ko. Guro. Kilala mo na sila? mga mag-aaral ko sila. Sana naging magalang sila. Oo naman. Maaaring gamitin ang bisita mong upuan, di ba, Maria? Ay, oo naman. Oo naman, sige. Maupo ka. Puro oo naman ang sagot ko. Mga kaibigan, siya yung taong sinasabi ko sa inyong tumulong sa akin. Oo, tama. Maraming ikinuwento si Maria tungkol sa'yo. Oh, sana hindi sobra. Ako si Bernabe, siya si Shula. Isa siyang bulag. Kung hindi mo nahalata. Pasensya na kasi hindi ko alam ang pangalan mo. Ako si Jesus, ng Nazaret. Ay, salamat. At may lumabas ding mabuti na nanggaling sa Nazaret. Bakit? Kinararangal kong narito ako. Simulan mo na. Nako, hindi. Hindi ko alam na darating ka. Kayo Salamat, dapat. pero bahay mo ito. At matutuwa ako na ikaw ang gagawa nun. O, sige. Teka lang, buti pa. Babasahin ko na lang to. Ang langit at ang lupa ay nilikha at ang lahat ng naroroon. At natapos ng Diyos ang lahat ng nilikha niya sa ikapitong araw. At natapos ng Diyos... Nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw matapos likhain ang lahat. At pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal
sapagkat sa araw na ito siya'y nagpahinga matapos likhain ng lahat. Pinagpala ka, Pinagpala ka, Panginoon na aming Diyos, Hari ng sanlibutan, na lumikha ng bunga ng baging. Kusang loob mong pinagkaloob sa amin ang iyong Shabbat. Kusang loob mong ipinagkaloob sa amin ng iyong Shabbat bilang isang pamana sa alaala ng pagkalikha. Dahil ito ang unang araw ng ating banal na pagtitipon sa alaala ng Eksodo mula Ehipto. Pinagpala ka, Panginoon na aming Diyos, Hari ng sanlibutan, na nagpadala sa amin ng tinapay dito sa lupa.